Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 21. Episode 5, Shadowkeeper 3. Hayong! Ito eh. Agad na sinarado ko ang bibig ni Li Giliao. Yele, sandali. Ang mundo ng Ways of Survival ay walang awa. Ang mga constellations ay nasisiyahan sa pagdurusa ng mga tauhan at nagdadagdag ng mga balakid sa mga senaryo para lang mang-asar sa mga tao. Ang mga bagay na nagsasabi ng hulihin mo ako, ay kadalasang naglalaman ng mga patibong at kahit ang mga mensahe ng sistema ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang kayamanan ng yaman ay hindi lang naglalaman ng mga kayamanan. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay nadismaya. Abyssal Black Flame Dragon. Nais na akong mamatay sa loob ng ilang panahon. Anuman, naghintay ako. Sandali, nagsimulang lumitaw ang mga anino sa paligid ng kayamanan. Yee-ruray. Ito ay mga ground rats. Nagdala sila ng isang bagay sa pamamagitan ng tunel, inihagis ito at nagpalitan ng impormasyon. Huaruruk. Sa sandaling nakabuo ang isang tiyak na bilang ng mga ground rats, ang bilang ng mga ilaw na nagpapaliwanag sa paligid ay tumaas. Ito ay itim na apoy, mga apoy na ginawa ng itim na ether. Sinasabing ang lugar na ito ay ang sentro ng Darkroot, kaya't maraming itim na ether ang nasunog. Sa panahong iyon, narinig ang tinig ng isang tao. Lahat ito ay dahil kay Yosangasi. Walang kailangang sabihin kung sino siya. Isang tinig na alam kong makikilala ko agad. Mahigpit kong hinawakan ang balikat ni Li Giliao. Hindi pa ito ang oras. Dahil sa akin, anong ibig mong sabihin? Sa dim na ilaw, may dalawang tao na nahuli ng mga ground rats. Mahigpit silang nakatali ng mga sanga na lumitaw mula sa lupa. Kung hindi sumakay si Yosanga sa subway, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Bakit mahalaga ang subway ngayon? Paano niya matanggap ang lahat ng ito? Marahil si Yosanga ay isang taong banal. O marahil ang sponsor sa likod niya ay isang taong banal. Nakuha ni Yosangasi ang bisikleta ko Ang tinig ni Han Yungo ay nanginginig habang siya ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Ang tono ni Yosanga ay malamig. Sandali. Ikaw ba ang nagnakaw ng bisikleta ko? Anong klase itong tao? Malinaw kong sinabi sa iyo na sasakyan kita sa kotse ko. Dapat mo namang malaman kung paano tanggapin ang mga pabor. Sagutin mo ako. Ninakaw mo ba ang bisikleta ko? Biglang nagkaroon ng kahulugan ang sitwasyon. Ito na. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tao na nagmamaneho ng Mercedes-Benz na class ay sumakay sa Subway Line 3. Well, hindi ito kakaiba. Maraming lalaki ang nakatingin kay Yosanga, hindi lamang sa kumpanya kundi pati na rin sa Gumho Station. Sa katunayan, si Yosanga ay isang karapat-dapat na tao. Ang kanyang aura ay mainit at alam niyang magbigay ng papuri sa mga tao. Ang constellation na demon-like Judge of Fire ay hindi gusto ang karakter na Han Yungo. Ang mukha ni Han Yungo ay sobrang pula na maliwanag na nakikita sa dim na ilaw. Mukhang mapanganib. Putang ina. Ginawa ko ito. So ano? Bakit ka nagsasalita na parang hindi ito malaking bagay? Ninakaw mo ang mga gamit ng iba, ito ay pagnanakaw. Pagnanakaw? Putang ina, huwag makipag-usap ng kalokohan. Dapat sana ay sumakay ka na sa kotse ko mula sa simula. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay hindi gusto ang walang kabuluhang argumentong ito. Hindi ko ito sinadya, ngunit wala na akong ibang paraan. Tahimik kong hinawakan ang tinik. Hindi ko lang tinanong ang isang bagay. Patuloy kong tinanong kung iuwi kita, ngunit patuloy mo akong tinatanggihan. Ipinagtalon ko ang tinik ng buong lakas. Ang tinik ay nakasugat sa sulok ng bibig ni Han Yungo at nagpatuloy sa dilim. Waa! Ano? Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay nasisiyahan. 100 coins ang naipon. Doc Jesse. Tinawag ako ni Yosanga. Ngunit hindi ko sila tiningnan. Sa kinaroroonan ng mga ground rats, ang kadiliman ay nahati sa pamamagitan ng tinig. At doon na lumitaw ang isang napakagandang tao. Walang paraan na hindi ito nasa Darkroot. Darkkeeper ay maaaring lumitaw. Ang sub-senaryo ay na-update. Nagsimula ang sub-senaryo na patayin ang guard. Tulad ng mga alipin na sumusuko sa isang hari, ang mga natatakot na ground rats ay nahulog sa lupa. Isang madilim na figura ang lumitaw sa dim na liwanag.
Isang halimaw na may mga tentacles na kahawig ng Diyos ng kamatayan. Ang kulay ng mukha ni Li Gilyaong ay mabilis na nakuha. Iyon eh. Okay lang. Sa wakas, nahulog si Li Gilyaong sa lupa at nagsimulang sumuka. Hindi ito kakaiba. Maraming presyon ang naramdaman kahit na nakatingin mula sa malayo. Ang mga ipis na gumagapang sa paligid ay natuklap ang kanilang mga tiyan. Si Li Gilyaong, na konektado sa mga ipis, ay tiyak na makakaranas ng malaking pinsala sa isip. Gilyaong, ilang beses mo pang magagamit ang diverse communication? Sa tingin ko, kaya ko pa itong gawin ng 1 o 2 pang beses. Naunawaan. Kung gayon, magpahinga ka muna dito. Ibinigay ko kay Gilyaong ang balikat at nilapitan si Yosanga at Han Yungo. Ang natatakot na Han Yungo ay nagpapanggap na hindi makakagalaw. Oo. Ano ito? Kinuha ko ang Swiss knife at pinutol ang mga sanga na nakatali sa kanilang dalawa. Ilang beses lang akong gumalaw ng kutsilyo. Pagkatapos, ang bahagi ng sanga na tinamaan nito ay biglang nabulok at ang talim ay natunaw. Ito ang kapangyarihan ng isang demonic species. Lumayo ka. Sabi ko habang itinaas ang sandata na ginawa mula sa gulugod ng isang ground rat. Ang uri ng demonyo na antas 7, Dark Keeper. Sa maraming halimaw na lumitaw mula nang magsimula ang pagkawasak, ang mga demonic species ay nakakalason. Sa katunayan, ang mga kayamanan ng mga ground rats ay malapit sa mga tributo sa demonyo. Kahit na ito ay pareho ng antas, ang mga demonic species ay iba sa iba pang mga uri ng halimaw. Ang Dark Keeper ay tumanggap ng pabor ng demonic king na kanyang sinusundan. Kamyon. Yeter. Ang mga demonic species ay may kanya-kanyang wika, sumasamba sa iba't ibang mga demonic king at minana ang ilan sa kapangyarihan ng demonic king sa pamamagitan ng Dark Root. Ang Dark Keeper ay naglabas ng takot. Ang eksklusibong kakayahang fourth wall ay nag-neutralize ng karamihan sa takot na epekto. Sa makatuwid, ang pagpatay sa isang demonyo ay nangangahulugang maging kalaban ng kanilang demonic king. Yeter. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nito, ngunit ang sitwasyon ay hindi mukhang mabuti. Mother. Si Yosanga. Hindi pa siya umalis? Sinabi kong lumayo ka. Yung halimaw ay patuloy na nagsasabi ng ina. Naisip ko sandali kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi sandali. Sa tingin ko, Karud, Yemiren. Ito ang pagbigkas. Aketu. Sandali, akala ko nagkamali ako. Pero hindi ko narinig ang mali. Kalito. Sa nakakagulat na pagkakataon, tumango ang Dark Keeper sa dulo. Ang karakter na Yosanga ay nag-activate ng Interpreter D, 3 skill. O Diyos ko, hindi lang siya magaling sa Espanyol. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Ano ang sinasabi niya? Ang sinabi lang niya na maging ina. Maging ina? Tumawag ang Dark Keeper muli at itinuturo si Yosanga. Kalito. Si Yosanga ay may luha sa kanyang mukha. Ina. Hindi pa ako kasal. Itinuro ng Dark Keeper si Han Yungo sa pagkakataong ito. Kalito. Si Han Yungo ay namutla habang pinupunasan ang kanyang bibig. Bakit ako ang ina? Ama. Omniscient Reader's Viewpoint. Isang tentacle ang pumasok sa kanyang bibig at naging itim si Han Yungo. Narinig ang tunog ng isang bagay na gumagalaw sa lalamunan ni Han Yungo. Tama iyon. Ito ang ibig sabihin ng maging ina. Naalaala ko nang huli na ang mga demon species ay nagbubuntis ng kanilang mga anak sa katawan ng ibang species. Yosanga, wala ka bang balak magkaroon ng anak, di ba? Siyempre. Agad na naintindihan ni Yosanga ang mga salita at mabilis na umatras. Ipinagulong ko ang sibat ng ground rat at pinuputol ang mga tentacle na nakakabit kay Han Yungo. Sumigaw ang Dark Keeper sa galit. Kalito. Fushu. Tiong. Dahan-dahang nababasag ang mga tentacle ng demon species ang sibat ng ground rat. Kahit na ang stone hogthorn, na pumutol sa tiyan ng isang ichthyosaur, ay tiyak na masisira sa sandaling ito ay naipit sa katawan ng isang demonyo. Hindi ko namamalayan na si Han Yungo ay malayo na habang si Yosanga ay nakatingin sa akin. May tsansa ba? Para bang nagtatanong ang kanyang mga mata sa akin. Sa totoo lang, wala akong tsansa. Pushu. Tiong. Matapos ang ilang suntok, halos nawasak na ang sibat ng ground rat.
Masakit na ang kamay na humahawak sa sibat. Hindi ko maabot ang halimaw na nagbabantay sa kayamanan, tulad ng ichthyosaur sa Dongho Bridge. Kaya't ang orihinal na plano ay hindi upang labanan ang halimaw na ito, kundi upang kunin ang kayamanan pagkatapos itong mawala. Ngunit tulad ng dati, ang mga plano ay para sa mga bagay na maaaring magkamali. Dokkaebi. Nakikita mo ba? Alam mo? Lumabas ang Dokkaebi sa kadiliman. Hindi ko alam ang kanyang pangalan, ngunit mukhang siya ay pinsan ni Bihyong. Dapat ay may ilang sulat na para sa akin sa ngayon. Gusto kong ibigay mo ito agad. Hihit. Hindi ito aking responsibilidad. Ito ay bagay ni Bihyong. Sa ngayon, pinapalitan mo si Bihyong. Hindi mo ba nakikita ang mga constellations na nagrereklamo? Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay gustong pagsabihan ang Dokkaebi na Biryu. Ang constellation na Demon-like Judge of Fire ay nagbabanta sa Dokkaebi na Biryu. Nang malunok ng Dokkaebi Biryu ang kanyang laway. Okay. Sa halip, ito ay sa isang pagkakataon lamang. Sa tingin ko magiging kawili-wili ito. Bumulong ang Dokkaebi ng ilang bagay at nagsimula ang summon. Ang item ay dumating mula sa palitan. Nakuha ang item na Broken Faith. Ang brokerage fee ay pinawalang bisa dahil sa epekto ng kontrata. Broken Faith. Ang item na pinantrade para sa Ichthyosaur Core, na nakarehistro sa Dokkaebi Bag Exchange, ay sa wakas ay dumating. Kick. Nakita ng Dark Keeper ang item na lumalabas mula sa wala at tumawa. Hindi nakapagtataka na siya ay tumatawa. Ang natanggap ko lamang ay isang item na i-grade. Ito ay isang kutsilyo na naputol sa gitna. Ang item ay masyadong luma upang gamitin. Ang tibay ay magiging mahirap at magiging mahirap makamit ang anumang pagganap. Maging ang Dokkaebi na nagbigay sa kanya ng item ay tumatawa. Paano ka makikipaglaban gamit ang lumang bagay na yon? At hindi ito magagamit kung wala kang espesyal na kakayahan. Alam ko na yon. Hindi ko ito bibilhin kung hindi ko alam. Sai. Humigop ako ng hininga at nag-concentrate ng isip. Kain. Nagsimula ang hawakan na nanginginig ng malakas. Nagsalita si Biryu sa gulat. Paano? Natural lang na magulat. Ito ay dahil ito ay isang kakayahang binili ko mula sa kanyang kaibigan para sa malaking halagang 1,000,000 coins. Dahan-dahang nagsimula ang asul na ether na magsettle sa ibabaw ng naputol na talim. White Pure Star Energy. Matapos patayin ang Ichthyosaur, binili ko ang kakayahang ito mula kay Bihyong. Mayroon itong ilang mga pagkukulang kumpara sa iba pang mas nakatataas na teknik sa enerhiya, ngunit hindi ito mga bagay na makakakuha sa sandaling ito. Ang Broken Faith ay tumugon sa iyong Star Energy. Ang Blade of Faith ay na-activate. Hindi nagtagal, isang napakagandang puting virtual na talim ang sumulpot mula sa dulo ng naputol na talim. Broken Faith. Ang tunay na pagganap nito ay nahayag kapag ang Star Energy ay ipinasok dito. Pushok. Ang bilang ng mga tentacle ay tumaas ng dosena at tinakpan ang aking pananaw. Hindi ako magiging ligtas mula sa mga atake na ito sa aking kasalukuyang antas ng stamina. Nakakatakot. Ngunit ngayon may tsansa na. Kain. Ito ay dahil ang Blade of Faith ang pinakamahusay na kalidad na armas pagdating sa mga demon species. Pachachachachat. Ang mga tentacle na tinamaan ng talim ay na-oxidize at pinutol. Nagbigay ng isang nakakatakot na sigaw ang Dark Keeper habang ang kanyang mga tentacle ay nawasak. Ramdam ko ang kapangyarihan ng magic na umaagos palabas ngunit hindi ako nagmamadali. Sukaka. Maingat kong inilipat ang talim. Maraming pagkakataon akong napalampas ang mga tentacle dahil wala akong fighting senses, skill at wala rin akong swordsmanship training skill, kaya't ang paraan ng paghawak ko sa talim ay nakakahiya. Natural lamang. Ako ay isang mambabasa, hindi isang mandirigma. At ang isang mambabasa ay nakikipaglaban sa paraang ng isang mambabasa. Ang epekto ng attribute ay pinabuting ang iyong mga alaala ng mga pahinang nabasa na. Ang mga pahina ng Ways of Destruction ay sumilay sa aking isipan. Ang pattern ng attack ng Dark Keeper ay simple. Walang ibang paraan kundi ang tentacle sa itaas na kanan ang mauuna. Pagkatapos ng atake, isang tentacle sa ibaba. Ang mga tentacle nito ay muling lilitaw ngunit abutin ito ng ilang minuto. Matyaga akong nagbasa at ginamit ang aking mga nabasa.
Kwa! Sumigaw ang Dark Keeper habang ang kanyang mga tentacle ay napuputol. Sa kabilang panig ng aking pananaw ay si Li Giliao. Tumingin ang batang lalaki sa akin ng may paghanga. Sa kasamaang palad, hindi tulad ng kanyang mga pagnanais, hindi ako ang pangunahing tauhan sa mundong ito. Ngunit sigurado akong may isang bagay. Car. Mayan. Der. Sabi ng Dark Keeper habang siya'y nahihirapang muling bumangon mula sa kanyang pagkabigla. Hindi ko tinanong pero si Yosanga ay umusal mula sa likuran ko ng may nanginginig na boses. Paano mo nalalaman ang lahat ng aking kahinaan? Ito ang ibig sabihin. Nagbigay ako ng sagot ng may magaan na tono. Karaniwan, marami akong binabasang libro. Alam ko ang higit pa tungkol sa mundong ito kaysa sa sinuman.